Hello. This season, you can share your Asyugal umat happiness ako. every time you meal Tang. with an extra toy that you can give. A happy Christmas to all. Ho, ho, ho. Ano ulam? DNA test ay tugma rin sa ebidensya. Upang hindi maapektuhan ang kanyang discharge, napagpasyahan niyang arestuhin si Wu In. Samantala, pinasok ni Mungo ang bahay ni Min Ah at tinakot ito gamit ang kanyang ina. Sinabihan siyang huwag ipalabas ang video, kundi mawawala ang kanyang ina magpakailanman. Habang nangyayari iyon, natagpuan ng kaibigan ni Bayman ang kotse kung saan nakulong ang blonding lalaki. Sa kabilang banda, ibinigay ni Wu In sa tiyahin ni Bayman ang video ni Min Ah upang maipahuli si Bainam. Agad tumakbo si Bayman upang sabihin natagpuan na niya ang blonding lalaki na ikinatuwa ni Bainam. Akala niya ay makokontrol na niya ang sitwasyon at mabubura ang video. Nangakong bibigyan niya si Blit ng tulong. Ito ulam. Bago pa siya makalabas, natanggap niya ang tawag. Nakuha na ng pulang buhok na babae. Paglabas ni Bayman, nakita niyang pinangungunahan ng kanyang tiyahin ang mga sundalo papunta sa tirahan ni Tainam. Ilang sandali pa, inaresto na ito. Sana may Napansin ni Sokyong na may dalawang baso ng alak sa mesa, kaya sigurado siyang may kasama pa. Lumabas siya at nakita si Bayman na nagmamasid. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, tumakbo si Bayman Bawal at matari nagpasok dyan, siya. di ba? Tinawag Ano siya ni mga Sokyong guys? habang paulit-ulit na sumisigaw sa radyo na huminto ito. Uy, tigilan mo Naitakas sa ni papa Bayman yan. ang sarili, ngunit sa daan pa uwi, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at naaksidente. Sa kanyang ulirat, lumitaw si Wu In, suot ang pulang wig. Ipinahayag niyang siya nga ang red-haired girl at inanyayahan si Bayman na makipagtulungan. Dinala siya ni Wu In sa ospital at mabuti na lang, minor injuries lang ang tinamo niya. Pagkagising niya, bumalik agad siya sa hukbo. Hinuli niya si Wu In at ipinihit sa pader. Tinanong kung ano ang totoo niyang pakay. Sinabi ni Wu In na gusto niyang magising si Bayman dahil alam niyang isa itong matalinong tao at kapag nagamit sa maling paraan, magiging mapanganib. Hinihintay ko ang araw na tuluyang magigising si Prosecutor Bayman mula sa kanyang pagkalimot. Napatigil si Bayman sa mga salitang iyon dahil hindi niya alam kung bakit nga ba siya patuloy na hinahabol ng pera. Sa kabilang banda, pinalaya na si Tainam mula sa kulungan. Pinilit pa niyang si Bayman ang magdala ng aso upang sunduin siya. Ganito ang tinatawag na kasamaan ng pera. Sa loob o labas ng kulungan, pera pa rin ang may kapangyarihan. Nagbago ang eksena. Ipinakita ng kaibigan ni Bayman ang nakaraan ni Director Kang. Kung mas marami siyang malalaman tungkol dito, mas mapapadali niyang maimbestigahan ang pagkatao ni